So we are back again guys. Good morning sa lahat sa mga nanonood nito. So ito kasi guys, ngayon ko pa lang kasi nakita yung mga comment doon sa YouTube channel ko na marami nagsasabi na about sa tungkol sa Box Plus. So merong mga comment dito, ito sa baba, ito makikita nyo dito, merong nag-comment dito. So shout out sa nag-comment nito. So ngayon is sasagutin ko yung mga tanong ninyo about doon sa Box Plus. So ang unang tanong dito is yung sinasabi na how about accidentally nawala ang CP number, then di mo pa na-receive yung OTP or one-time password from Box Plus. So paano makuha po ang parcel hoping matulungan? So simple lang po yun, ma'am. So first, if ever na accidentally nawala yung CP number mo, is ang una mong ibigay sa customer service ni Box Plus is yung waybill number ng parcel. So if wala kang waybill number ng parcel mo, pwede yung cellphone number mo yung nawala yung number na yon. So kung memoryado mo pa yung mismo yung number na yon, pwede mong ibigay yun sa CS kasi dahil sa number na yon, madidetect din yun yung parcel mo kung nandun sa Box Plus. Or pangatlo, pwede mong kontakin si courier, tapos ibigay mo yung contact number na active. Then si rider na po ang mag-change ng number mo doon sa application ni Box Plus. So ganun. So mayroon tayong tatlong ways para makuha po yung parcel niyo kahit nawala yung number na nilagay nyo doon sa parcel. So pangalawa is, bro, from Shopee or Lazada, if I order my product, what to select for it to deliver to Box Plus? So ganito kasi yan, boss. If ever na may parcel kayo tapos wala kayo sa unit ninyo or wala kayo sa bahay ninyo, so nakadepende po yan sa inyo kung saan nyo po siya gustong ibilin yung parcel nyo. Pwede sa Box Plus or pwede din sa iba kung saan mo siya ilalagay, pero nakadepende talaga yan sa iyo kasi sila sila courier po is tatawag po yan sa inyo at sabihin na nandyan na mismo sa condo, tapos anong gagawin sa parcel nyo, kung ipapalagay nyo ba sa Box Plus or hindi. So ikaw po yung mag-decide niyan, boss, kung saan mo ilagay yung parcel mo. Kung sa Box Plus is much better kasi po anytime mo siya makuha sa Box Plus, then wala na kayong aberya pa kasi nga hindi na kayo mag-aantayan ng courier, hindi ka na mag-aantay ng courier at si courier hindi na mag-aantay sa iyo. Tapos anytime mo makuha sa Box Plus at sobrang safe pa ng parcel nyo at saka wala kang ibang aantayin kundi one-time password lang. So pangatlo, pwede ba kahit walang waybill? So hindi po talaga siya pwede, ma'am, pag walang waybill number. Kasi pag walang waybill number, ma'am, hindi po yan madidetect ng system namin. Ibig sabihin nun, hindi ka pwede makapag-drop sa Box Plus pag walang waybill number yung parcel. Kaya sobrang importante po yung waybill number na yon. Tapos pang-apat, boss, pag yung mismo yung parcel kapag naka 5 days na bago makuha, magkano kaya ang charge? So sa mga charge naman po sa Box Plus, kapag nandyan ka lang mismo sa unit ninyo tapos makuha mo siya agad, so meron kami tinatawag na 8 pesos, 12 pesos, 10 pesos. So yung 8 pesos namin, yun po yung small door. So yung medium namin is nagkakahalaga po yun ng 10 pesos. So yung large namin na door is nagkahalaga po siyang 12 pesos for 6 hours. So ibig sabihin nun, kapag yung mismo yung parcel mo nandun sa loob ng cabinet, hindi siya lumalagpas ng first 6 hours, ibig sabihin nun, yun po yung babayaran mo 8, 12, 10 kung saan nakalocate yung parcel niyo. Depende sa size ng parcel niyo. If ever na lumagpas na siya, katulad ng sinasabi mo na 5 days, so meron po kaming charge na 60 pesos. So yan na po yung pinaka-max ni Box Plus kung saan kahit umaabot ka ng 2 weeks or 1 week doon mismo sa Box Plus yung parcel niyo, ang babayaran niyo po ay 60 pesos po. So I hope nasagot ko lahat ang mga tanong niyo, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell para mas updated kayo sa mga bago kong video about ni Box Plus. Thank you guys!